Magandang araw sa ating lahat. Ito may nire-repair na naman tayo. Isang power supply na para sa CCTV. Bali problema nito, hindi daw ito gumagana. Mababa daw yung voltage. Tapos nung i-troubleshoot natin, nakita natin itong fuse open. Hindi makita. Ito po ay open na fuse. Ayan. Open po itong fuse. Tapos bali ito ay nandito. So tinanggal natin open fuse. Tapos nung check tayo dito sa circuit board, nung na-troubleshoot natin, okay naman itong mga capacitor dito, maliban lang dito sa isa na nandito. Bali ito yon. Ito po ay blueted yan. Blueted na po siya. Tapos kung ilalagay natin dyan dito, yan, hindi na stable yung kanyang pagkakatayo. Ayan. Okay. Bali ito po yung sira, blueted capacitor at saka isang fuse na open. Then meron pa tayong nakita dito, isang transistor dito, 13009. Bali dito inilista po natin, fuse, yung sira 2 amperes, yung transistor 13009 at saka yung 470 microfarads 250 volts. Bali ito po yung nakita natin na sira na mga pyesa para dito sa power supply ng CCTV. So ang ginawa natin, tayo po ay bumili ng bago na capacitor. Bali ito yung bago na capacitor, ito ay hindi blueted. Compare natin kung ilagay natin yan dito. Yan. Hindi po siya hindi po siya nagsiswing. Tapos ito yung bagong fuse. Ito po yung bagong fuse. Hindi lang makita. Ito. Yan. Ito po ay bago. So, ilalagay natin ito dito. Itong bagong fuse. Tapos ito, kakabit natin dito. Diyan. Bali, negative. Ito yung negative. Yan po yung nilagyan natin dito. Negative. So, ito, ano natin. Kabit natin dyan. Tapos, yung transistor na bago na 13009, ikakabit din natin dito. Bali, ginawa natin, pinalitan na natin ng bagong capacitor. Same value, 470 microfarads, 250 volts. Tapos, itong 13009 na transistor, ito po yung ating ipinalit. Medyo magkaiba siya, pero yung ginawa natin, nilagyan natin ng insulator yung body nito para hindi magkaroon ng connection dito sa heatsink. Yan yung ginawa natin. Kasi ang original ito. Wala akong mahanap na kagaya nito. So, replacement na lang yung pinalit natin. Pero yung pagkabit natin, yan yung ginawa natin. Nilagyan natin dyan ng insulator. Actually, yung shrinkable tube, yung inano natin dyan. Yung inilagay. Okay, so gagawin natin, i-cover na lang natin ito tapos ibabalik ang mga connection nito. Tapos i-testing natin. Ito na, naibalik na natin yung circuit doon sa loob at ibalik na din natin yung mga wiring connection. Ipakita ko lang sa inyo. Bali, ayan po yung wiring connection yan. Ayan po. Ayan po ay naka-plug in na. So, power on natin. Ayan, umilaw na yung mga LED. Tapos, i-testing ngayon natin ang voltage output.
Dito. Yan, 14.10. Dito, meron din. Dito. Ito. Ito. Yan. Tingnan natin. Yan, 14.10 din. Dito, 14.10. Dito din. Ito. 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 At ito din dito. Ito. Yan. Ito. Ayan, 14.10. So, ibig sabihin nito, ito ay okay na. Bali yung ginawa natin ay nagpalit tayo ng isang capacitor, isang transistor at saka fuse. Ito po yung mga pinalitan natin dito sa power supply ng CCTV camera. Hanggang dito na lang itong ating video tutorial. Sana po ay nagustuhan itong video at paki-like at share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel at paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.